The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, mabuhay ka. Ang ating kasama ngayon ay si baby boy, si Popoy. Ayan, Good morning, ang ating Pastor. baby boy. Good morning, baby boy. Wala si baby girl, nagbabakasyon. Ano siya? Wellness, Spa and Resort Live. Oh, Yan, may ganun pala, no? Sana all. Sige, go ahead, Brad. Well, boy, nasa series tayo ng love dahil love week ngayon. Alam niyo naman, pagka love, ano? And we've been talking about the different aspect po ng love. Pero ito po, may isang aspeto, may isang angulo yung love. Let me ask you this straight question. Kailan ka nagiging controlling kapag nagmamahal? Bakit minsan mas gusto nating kontrolin yung taong mahal natin kaysa magtiwala? Whether romantic love yan or maaaring anak mo yan, di ba? Kinokontrol mo even yung kukuning kurso sa kolehiyo. Bakit minsan mas panatag tayo kapag hawak natin o tipong control natin yung tao? Now, the hard truth is control is rooted in fear while love is rooted in trust. Minsan sabihin natin, hindi, concern lang ako sa'yo. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Maaaring totoo yon, pero minsan, di ba, yung ayoko mapahama ka lang. But let's be honest, hindi lahat po ng paghihigpit ay senyalis ng pagmamahal. Sabi sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtiyatsaga hanggang wakas. Sa English po, love always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Ang tunay daw po na pag-ibig nagpoprotekta, hindi nagsasakal. Love always protect. Alam niyo po yung micromanaging, constant checking, emotional pressure do sa taong minamahal natin. Alam niyo po, kung ito ay paglikha ng ligtas na espasyo para lumago ang tao, baka po nami-misunderstood natin yung what true love is. Ang protection po, nagsasabi, nandito ako, may masasandalan ka at hindi kita iiwan. Yung control naman, dapat ganito ka. Bakit di ka sumusunod? Pag di mo ginawa yan, magagalit ako sa'yo. So, yun po ang problema sa control. Pangalawa po, ang control ay galing sa takot, out of fear. Ang pag-ibig po, galing sa trust, sa tiwala. Kasi po, control is actually fear in disguise. Baka mawala yung tao, baka hindi na ako mahalin, baka, alam mo yon, marami tayong baka. Kaya kinokontrol natin, okay? Pero po, alam mo, nagiging resulta minsan, yung mga controlling na magulang, nagiging immature po yung anak. Kung pati yung ididikta natin kung anong isusuot para sa party, 55 years old na anak natin, hindi po nagiging mature at nagiging totally dependent sa atin bilang mga magulang. Pero po yung love, nagbibigay ng tiwala kahit may risk. Hindi dahil sigurado ka na hindi magkakamali, kundi dahil handa kang magmahal kahit magkamali. And lastly, ang maganda pong ehemplo ng true love, ng genuine love na hindi nag-control ay si God mismo. Binigyan po tayo ng free will. Ito po ang pinaka-powerful na gift at pinaka-beautiful na gift binigay sa atin. Sa Garden of Eden pa lang po, binigyan si Eva at Adan, ang dami ritong prutas, pero wag niyong kainin yung dalawa na yon, yung tree of life and tree of knowledge of good and evil. Kumbaga, binigyan sila ng pagkakataong sumunod o tumanggi, magmahal o lumayo. God did not create us as robots. He created people with choices. Because He longs to have a genuine relationship with us. Kaya po, at the end of the day, genuine love must have a choice. Kaya po, kung gusto niyo magmahal ng tuluyan at tapat, dapat po yung tao minamahal natin, binibigyan natin po ng choice kung ano po ang kanila magiging response sa love na binibigay na atin. So again, saan ako controlling dahil natatakot ako? Magandang tanong yan. Anong takot yung kailangan ko i-surrender kay Lord? Sino ba yung nasasakal dahil I care so much about them? Kaya po ang pag-ibig na totoo, nagpoprotekta, pero marunong din magtiwala. Hindi ito nananakal, hindi ito nagmamanyobra, hindi ito nagkokontrol. Dahil sabi sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Tayo manalangin, Panginoon, ito pong ehemplo nyo ng pagmamahal sa amin. Hindi nyo kami kinrate na robot. Si Eva at Adan ay binigyan mo ng choices. Bagamat tinabla ka, ngunit ikay nagpadala ng iyong anak na si Jesus upang bigyan kami ng pagkakataon ma-redeem sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, salamat po dahil ikaw ang ultimate example na you could have controlled us dahil ikaw nag-create sa amin, but you have given us a choice to love you or to reject you. Kaya Panginoon, sa mga tao nakikinig ngayon na maaaring tinalikuran ka na dahil feeling nila, ang dami na nilang kasalanan na gawa sa'yo, Lord, ikaw ay Diyos na naghihintay lamang ng aming pagbabalik, repentance, ika nga, at kami magkakaroon ng
pangalawa at pangatlo at multiple chances na bumalik sa iyo at nagmamahal ka palagi sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat muli po sa aming pong pakikinig ng magandang aral mula kay Brad Jeff. We pray continuously sa inyo pong pag-aalaga sa Kanya at sa lahat po ng mga nakikinig sa aming programa na ito at ito ang inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad, sa iyong muli pagbibigay ng paalaala at pagkalabit sa amin. Tama din kasi nga, ano ngayon? Well, sa iba, Love Month. Meron po namang Love Week. Yes. Meron po namang Loveless. Meron naman talaga. Oh, pero natuwa ako dun sa sabi ni Pastor Jeff na minsan lalo na pagdating sa mga anak, alam mo guilty ako diyan dahil nung nag first year college na pastor yung anak ko kailangan na medyo Meron malayo. ko na palang college, Oo, meron na eh. Malayo-layo na yung biyahe. Gusto mo, alam mo kung saan, hindi nagme-message. Napapa-message ka, nasan ka na ba nak? Mag-report ka naman. Yan, yung mga ganyan. Pero kasi yan, safety yung pinag-uusapan. Yes, safety. Oo. Kasi nga nakakatakot din naman sa... Pero sabi nga ni Brother Jeff, kailangan mong magtiwala. Lalo't na train mo naman yung bata. Di ba? Kung paano mag-ingat. Salamat, So, malapit Pastor. ka na magkaapo. Hindi pa naman. Hindi pa. Yun ang pinagpapasalamat ko. Si Brad Jeff. Oo. Yan ang pinagpapasalamat ko. Tila wala pang interes. Wala sa itsura mo, bro. Kala ko binata pa yung datingan mo. Parang mga 30 ka pa lang eh. Maraming salamat sa'yo. Napakaganda ng umaga ko, Pastor Jeff. May May college first ka year na pala, college ka na. Meron na. Kaya Graduating na. Graduating. Doble, triple kayod. Oo. Ganyan tayo. Okay, o sige, good to know. So, Brad Jeff, birthday ngayon ni Idol Lord Di Vera. Ay, Batiin mo si bihira. Idol Lord. Yan, sige. Wow, Idol Lord. The one and only. Alam niyo po, si Idol Lord, kasama lang natin ng Biyernes dyan sa studio. Thank you so much sa lagi mong pagsubaybay din. Nakikinig palagi sa atin niya. Idol Lord, happy birthday. And also, kay Attorney Jay Batumbakal, mabuhay ka, Attorney. Birthday niya kahapon. Attorney Jay, salamat. Thank you for your service. At salamat sa iyong patriotism. Mabuhay ka, Attorney Jay Batumbakal. Happy birthday. Happy birthday! Okay, at Brad Jeff, so we'll see you again tomorrow. Bukas ay bisperas na po ng... Aba, ano pa? Di Biyernes. Napaisip si Pastor Jeff. Okay, thank you. Ang bilis ng oras araw dito. Ano, DJ Poy. Sige, salamat Brad. We'll catch you again tomorrow. Salamat din kay Charlene Mencias, nakikinig dito, Kapit Village ko lang yan. At thank you, Tito Rolly at Tita Beng Galang. Thank you so much for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!